Hello mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po si Aling Marie, si Tita Marie, si Ate Marie, at ang inyong Nanay Marie na palagi niyong kakampi. Okay, magandang hapon. Tayo po'y magbibigay lang ng kaunting opinyon, kuro-kuro at pananaw dito sa mga nababalitaan natin hinggil sa pagharap ni Mr. Rodrigo Duterte sa nalalapit niyang hearing, sa ICC. Ito po, ang mga DDS judges ay naglabas na ng warrant of arrest para kay Senador Trillanes at sa ICC witness Mr. Arturo Las Cañas, no? Hindi po lingid sa ating kaalaman na si Sir Arturo Las Cañas ay isang matinding tauhan ni Duterte na nag-confess sa lahat ng ginawa nila sa mga mamamayan na pinagpapatay o ipinapatay ng matandang Duterte sa kanila. Si Mr. Las Cañas po ang talagang matinding witness kung kaya't sa ngayon po ang mga kakampi ni Sara Duterte ay gumagawa ng paraan para mapigilan ang pagharap ng mga witness na ito sa darating na pagharap o pagdinig ng ICC at ni Duterte sa September. So, hindi po kaya ito ay hindi po kaya ito ay isang paghadlang para gawan nila ng kung ano-anong makapipigil sa lahat ng mga magpapatunay sa mga ginawa ni Rodrigo Duterte na hindi katanggap-tanggap sa ating mga mamamayang Pilipino na nalagasan ng mga minamahal sa buhay at ganun din sa ating bayan. Ngayon, ito pong si Mr. Las Cañas ay alam natin na matagal na itong nasa pangangalaga ng ICC, no? Para maproteksyonan sapagkat talagang siya po ang number one witness sa mga ginawa ni Rodrigo Duterte. At ito po ay nangangahulugan lang na tila natatakot ang kampo ng mga Duterte, lalo na Sara Duterte, na talagang madidiin ang kanilang ama sa mga pagkakasalang isinulong sa ICC ng mga nabiktima. So, ito po si Attorney Gadon, alam niyo po si Attorney Gadon, dati po nagagalit tayo sa kanya kasi grabe nga siya talagang magalit din, pag sinabi niyang babalahurain niya talaga, Pero sa ngayon po, isang malaking bagay po si Attorney Gadon na magiging kaisa natin para maipagpatuloy ang lahat ng ipinaglalaban natin laban sa mga Duterte. Kaya atin po siyang suportahan sapagkat siya po ang pinakamalakas na sumisigaw para sa presidente ng mga hinain at ng mga pagkakamali ng mga kalaban. Kaya po, isa po si Attorney Gadon na makakatulong sa labang ito ng bayan sa mga Duterte. Ito po talagang hindi na po talaga makagalaw ng maayos ang mga Duterte at talagang nagwawala na sila, at hindi na mapakali. Kasama na ang mga sindikato niya, at yan nga po, si Bongo, at ang mga, ayan, huwag po kayo basta maniniwala sa mga alok ng mayayaman. Kasi ito po ay panlibang lang, sa mga pangyayaring ito. Yung pong mga pangrarahuyo, ng mga tulong, huwag niyo po itong kakagatin sapagkat ito po ay isang panlilibang para makuha nila simpatya ng tao sapagkat ang proteksyon nila ay para kay Duterte, hindi po para sa taong bayan at hindi po para sa ating bansang Pilipinas. Sila po ay gumagawa na ng lahat ng lusot para hindi madampot si Bato de la Rosa, si Sara Duterte,
si Bongo para iharap din at isalang sa mga investigasyon ng ICC. Kung kaya't mga kapatid, huwag po kayong basta maniniwala sa mayayaman na nag-aalok ng tulong dahil sila po ay ginagamit ng mga Duterte upang mapigilan ang pag-iimbestiga sa darating na September kay Rodrigo Duterte. Mga kapatid, tuloy lang ang laban. Ating subaybayan ang laban ni Sentry, ni Las Cañas, ni Edgar Matubato, at saka po ng iba pa nating mga matataas na leader, at ganun din po, suportahan din natin si Atty. Gadon sa kanyang pagsisiwalat ng lahat ng katotohanan. Alam nyo, si Atty. Gadon ay maraming alam sapagkat minsan na rin siya na nakisama sa mga Duterte, no? Bagamat labag sa kanyang kalooban, ay dahil sa siya ay kailangan makisakay, siya ay maraming nalaman. At si Atty. Gadon ngayon ang numero 1 din na kalaban ng mga Duterte, no, mga kapatid. Kaya wag po kayong patatalo sa mga panlilinlang. Magkaisa po tayo. Pagkaisahan na po nating lahat. Kahit kayo, mga naturingang DDS, pwede pa kayong makiisa para mapaganda natin ang bansa natin. Walang ibang magpapaganda ng ating bansa. Tayo lang na mga simpleng mamamayan. Pag tayo baga ay nagkaisa, wag na tayong magkaisa sa kung sinong politiko. Magkaisa tayo sa Diyos, sa pananalig sa Diyos, at sa pagpapabago ng takbo ng buhay ng ating Pilipinas. Magmahala na lang tayo. Huwag na tayong maglaban-laban. Huwag nyo na ipaglaban si Duterte. Hindi rin naman namin ipinaglalaban ang ibang nandyan sa gobyerno. Dahil kami, pag natapos namin ang problema kay Duterte, isusunod na namin yung ibang mga tiwali na nandiyan sa gobyerno na ayaw din ninyo. Magkakaisa rin tayo pagdating ng panahon. Kaya mga kapatid, ngayon pa lang, tuldukan na natin. Tama na. Tama na ang pagpapagamit. Tama na ang pagsamba sa mga walang kwentang tao na pagdating ng panahon, kayo rin yung kakawawain. Kayo rin yung walang kalaban-laban na aapihin sapagkat nagkamali kayo. Mga kapatid, ngayon pa lang, no? Kung ang isang katulad lang ni Aling Marie ang nagsasalita sa inyo, iniisip nyo na wala naman akong kwenta, itanim nyo po sa isip nyo. Ang walang kwentang taong katulad ni Aling Marie sa inyo na nagsasabi ng katotohanan ay maiisip nyo rin pagdating ng araw. Kasi hindi ako nagkulang sa inyo ng paalala. Oo, tinutuligsa ko kayo. Nakikipag-away ako sa inyo. Pero hanggang dun lang yun. Hindi nangangahulugan na habang buhay tayong magkakaaway. Tayo'y magkakampi para sa ating bayan. Lalo na kayo ng mga DDS na hindi makapunta sa ibang bansa para iligtas ang sarili. Kayo ng mga hindi makaalis sa inyong kinatatayuan para ipaglaban ang tama. Pues, magkaisa tayo, pare-pareho tayong narito sa Pilipinas at kailangan natin ng pagkakaisa. So yan po mga kapatid, no? At ayan, no, kung talagang magpapatuloy ang ganitong gawain nila na kinukontra nila at ginagawa nila ng paraan na hindi maka-attend sa hearing ang mga numero 1 witnesses at ang mga nagsampa sa ICC ng kaso kay Duterte, ay atin pong kailangan ito nating suportahan. Isigaw natin ang karapatan nila para mapatunayan kung nagkasala o hindi si Duterte. Mapatunayan ng kanyang sarili sa harap ng mga witness at mga nagsampa sa kanya ng kaso, no? Hindi naman masama at kabawasan sa pagkatao ng mga Duterte ang humingi sila ng tawad, no? Dahil ang paghingi ng tawad ay isang pagpapakumbaba, isang pagpapakababa, no? Kung marami man ang naging kaso ni Duterte na maihahatol sa kanya ang tamang hatol, kung siya man ay nakahingi na ng sorry, malamang na ito ay mabawas-bawasan, ano? At baka sakali sa tinagal-tagal ng panahon,
matutunan na ng korte na siya ay patawarin. Hingin ang patawad mula sa Pilipinas at patawarin ng ICC. Pero talagang napakahirap ng ginawa ni Duterte. Buhay kasi ang kanyang mga inutang. Hindi lang buhay ang mga inutang. Lahat ng illegal ay kanyang pinapasok sa ating bayan. Kung kaya talagang ang Pilipinas ay naging impyerno, no? At kung si Sara Duterte at mga Duterte ang mananatiling nakaupo sa gobyerno, wala nang kahantungan ng ating bansa. Limas na limas ang ating yaman. Limas na limas ang pondo ng bayan. Maraming mamamatay. At kung may kakalaban, patay na lang sila ng patay. Hindi na nila bibigyan ng pagkakataon na mabitiwan ang Pilipinas kapag ang mga Duterte pa rin ang binigyan natin ng pagkakataon na maupo sa ating gobyerno. Mga kapatid, tandaan, nagkasala na sila ng malubha. Uulitin pa ba natin ang kanilang pagkakasala hanggang sa ang ating bansa ay malusaw ng mga makasalanan ito? Tayo ay may mga kasalanan, hindi tayo perpekto, pero hindi tayo katulad ng mga Duterte na sobra ang ginawa sa bayan na pang-aapi, pagpatay, pagnanakaw, at walang patumanggang pambabastos at paghahasik ng kabastusan at kawalang etiketa para sa ating bayan. Mga kapatid, tandaan, ang atin pong mga witnesses ay ginagawan na ng paraan ng mga kasamahan ni Duterte para ang paglilitis kay Duterte sa dahig ay hindi maipagpatuloy. Pues ngayon mga kapatid, nag-iinit na ang laban ng mga Pilipino laban sa katiwaliang ginawa ng mga Duterte via ICC. Kaya mga kapatid, magkaisa po tayo. Mga DDS, kaya naming alisin ang bansag na DDS sa inyo. Magkaisa lang tayo sa tama. Huwag tayong sumamba sa kahit sinong politiko. Wala sila. Hanggang nakaupo lang sila dyan sa gobyerno. Pagkatapos niyan at wala na sila dyan, hindi na rin nila tayo kilala at wala na silang pakialam. Kaya mga kapatid, ang politika ay hindi habang panahon. Ang politiko ay hindi panghabang panahon. Sila ay may katapusan din. Lahat ng bagay sa mundong ito ay may katapusan. Ang lahat ng ginawa ng Diyos ay binabawi niya once na ito ay hindi minahal at pinahalagahan. Salamat mga kapatid. Yan lang muna po. Maraming salamat.